Ikaw ang dahilan kung bakit gumastos ang lola ko ng 50,000 yuan. Tinawag ka para bantayan ako sa pag-aaral, batang ligaw. Isang batang ligaw na gusto pang magturo sa akin. Nangangarap ka lang. Kung sasaktan ko siya ngayon, mawawala ba ang trabaho ko? Ang lola ang nagpadala sa'yo dito, para turuan mo siya. 教育他的。 Ano ang balak mo? Kayo, sugod. Turuan niyo ng leksyon ang batang ligaw na ito. Ikaw ang batang amo ng pamilya ko. Ano ang pangalan niya? Gu Yifan. Gu Yifan, tama ba? Tama. Ako nga ang batang amo. Ano, natatakot ka na ba? Kung natatakot ka, umalis ka na. Pinagbintangan mo ako ng kung ano-ano. Pinagalitan mo ako. Pinatakbo kita. Gusto mo pang tumakas. Ano pang hinihintay mo? Bilisan mo, tumulong ka. Ibaba mo ako. Ang lakas ng loob mong tumakas. Tama na, huwag mo na akong saktan. Nagkamali ako. Ate, hindi na ako tatakas, hindi na. Nagkamali ako. Ano ang nangyayari dito? Umalis ka na. Batang amo, ayos ka lang ba? Lola, 夫人， ang batang amo ninyo ay binuhusan ako ng maruming tubig. Magbayad ka. Sige. Babayaran kita. Tia Zhang. Dalhin mo siya para maligo at magpalit ng damit. Oo, Ninang, matanda. Zing, sumama ka sa akin. Lola, yung babaeng asal kalye na iyon ang nagdulot nito sa akin. Hinayaan mo lang ba siyang umalis ng ganon? Bakit? 妈， Hindi ka ba sangayon? 我 Kung hindi ka sangayon, tiisin mo na lang. Ako'y inanyayahan dito ng ginang. Matanda, para disiplinahin ka. Oo. Araw-araw ginugulo ng batang ito ang bahay. Ngayon na nandito na si Zingzing. Makakatulog na ako ng maayos. Kapag bumalik na ang tatay ni Yifan mula sa biyahe, magkakaroon na rin ako ng maayos na paliwanag. Babaeng asal kalye. Siguradong palalayasin kita sa pamilya ko. 出顾家， Kayong dalawa, lumapit kayo. Ano ang utos ng batang amo? May naisip akong magandang ideya. Hindi ko siya kayang talunin ng harapan. Kaya gagamit tayo ng tuso. Nadala niyo ba ang pinahanap ko? Oo, nadala namin. Buhay na buhay pa. Chizing, tingnan natin kung kaya mo pa akong apihin. Kumilos na. Tanga. Hindi mo ba alam na ito ang pinakakinatatakutan ko? Ikaw na. Hindi ko pinaniniwala ang hindi siya matatakot hanggang mamatay. Tara, tingnan natin. Kayo dalawa, magbantay kayo dito. Natakot ka na ba, ha? 吓尿了吧？ Ganun ba? 是吗？ Hindi ka pala natatakot sa ahas. Ikaw ba ang naglagay ng ahas dito? 扔进来的。 Bitawan mo ako. Ano bang balak mo? Ikaw ba ang naglagay nito? Hindi talaga ako. Narinig ko lang ang sigaw mo. Kaya pumasok ako para tingnan. Kung ganun, kunin mo ang ahas. Alisin mo. Bilis, alisin mo. Chizing, tinulungan kita sa pagkuha ng ahas. Pero ginantihan mo ako ng masama. Hindi mo naman ako gusto simula pa lang.
Paano ka magiging mabait? Totoo. Ako ang pinakamabait. Paano kita maloloko? Hindi kita pinaniniwalaan. Ikaw, batang bastos, napakasama mo. Chizing, hindi kita mapapatawad. Tulungan niyo ako. Bilis, may tao ba dyan? Natatakot ako. Ginoo, kayo dalawa. Bilis, palayasin niyo siya. Mabuti pa, sumunod ka na lang. Kung hindi, lagot ka. Chizing. Hindi. Ate Chichi. Hindi. Ate Zing, nagkamali ako. Hindi ko na ulit gagawin. Bilisan mo, tulungan mo ako. Narito na, Ginoo. Gu Yifan, nag-cut ka ng klase ngayon. Ginoo. Bilisan mo, protektahan mo ako. Oo, nag-cut ako ng klase. Ano ang magagawa mo sa akin? Sige, suntukin mo ako. Gu Yifan, ngayong araw, ate, papakita ko sa'yo para matuto ka ng maayos. Huminto ka. Haha, hindi mo ako matamaan. Chizing, ikaw na probinsya ng batang babae. Ang lakas ng loob mong pakialaman ako. Pinipigilan mo akong kumita ng pera. Kung hindi kita papaluan, sino ang papaluan ko? Hahaha, para sa pagkat mo ng klase. Para sa pagkat mo ng klase. Matandang babae. Talagang ganito ba ang pagbugbog? Hindi ba masasaktan si Ginoo? Baka may mangyaring masama sa kanya. Ang pagkat ng klase ay dapat parusahan. Kung hindi mo siya papansinin, walang paaralan ang tatanggap sa kanya. Sige. Maglalakas loob ka pa bang mag-cut ng klase? Guruchi. Hindi. Ate Zing. Hindi ko na ulit gagawin. Tara na. Sundin ang mga patakaran ng paaralan. Isulat ito ng 10 beses. Kurikong. Hindi matapos-tapos ang pagsusulat. Walang sino man ang dapat magbigay sa kanya ng pagkain. Isulat mo lahat ito para sa akin. Humingi ng tawad sa guro bukas. Kung hindi, sasaktan pa kita. Sige. Itay, bumalik ka na agad. Ang maliit na ulo ni Chizing. Palayasin mo siya para sa akin. Kung hindi, hindi mo na makikita ang anak mo kailanman. Sa panahon ng King Ming, ang ulan ay patuloy na bumubuhos. Gu Yifan. Itinuro ng batang pastol ang nayon ng mga bulaklak ng aprikot. Sige, mga kaklase, tapos na ang klase. Polem, guro. Tapos na ang klase ni Chizing. Ano na naman ang gusto mong gawin? Magpaalam sa guro. Polem, guro. Tara na. Matandang ginanggo. Sige, sakay na. Chizing, ano na naman ang gusto mong gawin? Batiin mo ang matandang ginang. Hindi ko gagawin. Chizing. Lola, sige, sakay na at umuwi. Matandang babae. Mas mahinahon at masunurin na si Binata kumpara dati. Oo, salamat kay Zingzing na batang babae. Pero hindi sapat ang pagiging masunurin at mahinahon. Tingnan mo ang pisikal na kondisyon ni Yifan. Hindi kasing galing ni Zingzing. Kailangan pa siyang turuan at sanayin. Oo.
Ano ang nangyari kay Gu Yifan? Ngayon, kaarawan ng batang amo. Araw din ng kamatayan ng ina ng batang amo. Kaya tuwing ganitong araw bawat taon, walang nagdiriwang ng kaarawan ng batang amo. Hindi ko akalain na ang maliit na demonyong ito. Katulad ko, wala rin siyang ina. Naalala ko, may rooftop sa tapat ng bahay ng pamilya Gu. Tulungan mo akong maghanda ng ilang paputok. Oo. Ano ba talaga ang ginagawa mo? Masama ang pakiramdam ko ngayon. Huwag mo akong galitin. Tingnan mo. Bakit may nagpapaputok? Siyempre ako iyon. Espesyal kong ginawa ang mga paputok para sa iyong kaarawan. Bilisan mo, humiling ka. Oo. May masamang tao. Batang amo ng pamilya Gu. Ang pamilya Gu ninyo ang dahilan kung bakit nalugi ako. Papunta na sana ako sa pamilya Gu para hanapin kayo. Hindi ko akalain na makikita kita dito. Malas mo ngayon. Ikukulong muna kita. Para maipilit ko ang gusto ko sa pamilya Gu ninyo. Gu Yifan, tumakbo ka. Paano ka naman? Ang dalawang maliit na tauhan na ito. Hindi ko sila pinapansin. Kaya mo yan. Uy, batang babae. Ang tapang mo naman magsalita. Tingnan mo kung paano kita tatapusin. Mabuti na lang hindi sila nakahabol. Naiwan si Chizing mag-isa, para harapin ang dalawang tauhan. Kung tumakbo ako, hindi ba parang wala akong prinsipyo? Hindi pwede. Sinamahan pa niya ako para magdiwang ng kaarawan. Hindi ko kayang maging ganito kawalang puso. Magnanakaw na walang kwenta. Gusto pang magplano ng pagpatay. Kung may sisisihin, sisihin mo ang sarili mo na nakaharap mo ako. Chizing. Kizing. Jeng Jeng. Ang galing. Batang babaeng mapusok. Ngayon hindi kita titigilan hanggang mamatay ka. Mamaya mo na ako sambahin. Diyos ko po, ang mga magnanakaw na ito. Sandali lang, dalawa na ang magnanakaw na nalutas. Ang ganitong klaseng mga tauhan. Sa aming baryo, kayang labanan ng marami. Jeng Jeng, ate ko, hindi ko na kaya. Hindi na kita muling aapihin. Ay nako, tumayo ka na. Ano bang ginagawa mo? Walang direktang salin, maaaring iwanan bilang, aw. Sa susunod na makaharap ka ng ganitong panganib, huwag ka nang magpakamatapang. Jeng Jeng, hindi mo lang ako pinrotektahan. Ang bait mo pa sa akin. Dati akong walang kwenta. Hindi na kita muling aapihin. Bata ka, tingnan mo, papatayin kita. Ha? Bata ka, tingnan mo, papatayin kita. Jeng Jeng, nahuli na. Ji Yifan, bitawan mo na. Kung hindi, mahuhulog ka rin. Hindi ko bibitawan. Kahit mamatay, hindi ko bibitawan. Ji Yifan, pwede bang makinig ka naman minsan? Maliban sa pagkakataong ito, susunod na ako sa iyo palagi. Ji Yifan, hindi ko na kaya. Bitawan mo na. Kizing, inuutusan kita. Hulihin mo. Huwag kang mamatay. Kahit mamatay ka, hindi ako mamamatay. Jeng Jeng, ang galing mo talaga. Kizing, Kizing, ayos ka lang ba? Jeng Jeng, magising ka. Huwag kang mamatay. Jeng Jeng, huwag mo nang alugin. Kung hindi mo ako nahulog, mamamatay ako sa pag-alog mo. Ikaw, buhay ka pa. Ayos ka lang ba? Nakakapagod lang talaga. Magpahinga muna. Jeng Jeng, lahat ng ito ay dahil sa akin. Kung hindi mo ako sinamahan sa kaarawan ko, hindi ka sana nasaktan. Tama na. Ang tunay na lalaki, hindi umiiyak kahit damyugo. Gusto ko lang na mapasaya ka. Hindi kita sinisisi. Jeng Jeng, nangangako ako. Simula ngayon, susundin kita sa lahat. Dalhin siya pabalik.
Tanungin sila o Feren kung paano siya haharapin. Gia, malapit na tayo sa bahay ng G pamilya. Ang tatay mo ay ang personal kong gwardya. Namatay siya para protektahan ako. Nagpa siya si Tio. Gawin kang ampon na anak. Salamat, Tio G. May anak na lalaki si Tio. Ang pangalan niya ay Ifan. Simula ngayon, kayo na ang magiging magkapatid, okay ba? Simula ngayon, ako na ang magiging panganay na dalaga ng pamilya G. Ginoong G, may 3 kriminal na hamarang sa daan sa unahan. Bumaba sa sasakyan. Bilisan mo. Ang lalakas ng loob ninyo. Naglapaslog kayong harangin ang sasakyan ni Ginoong G. Ang sasakyan ni G Shane yan ang hinaharang namin. Ang tapang mo sa mga taktika mo sa negosyo. Ginawa mong wasak ang pamilya namin. Magpakabait kayo at ibigay ang perang niloko ninyo mula sa amin. Ibigay ninyo sa amin. Baka palampasin namin ang buhay mo. Kayo pala ang may kagagawan. Nakipagsabuatan kayo sa labas para ilipat ang pondo. Nilamon ko kayo. Walang pag-aalinlangan sa konsensya ko. Tito G, natatakot ako. Huwag kang matakot, Gia. Ako ang target ninyo. Palayain ninyo ang batang ito. Huwag kang mag-alala. Ngayon, mamamatay kayong lahat dito. Ikaw, anong tinitingnan mo? Ipapakita ko sa'yo. Kung mas matibay ang buhay mo o ang pamalo ko. Tunog ito ng sirena ng pulis. Hindi kaya natuklasan na tayo. Bilisan na natin ang pag-alis. Dali, tulungan ninyo kami. Nasa unahan ang mga masamang tao. May tumawag na sa pulis. Kapag hindi tayo tumakbo, mamamatay tayo. May tumawag na sa pulis. Kapag hindi tayo tumakbo, mamamatay tayo. Kapatid, tumakbo ka. Takbo. Marmol. Sino? Saan? Bilisan mo. Huminto ka. Huwag tumakbo. Hulihin niyo silang lahat para sa akin. Boss, umalis na tayo. Bilisan ang pag-alis. Binata. Itay. G. Ifan. Halos nakatakas siya. Ano pa ba ang kaya mong gawin? Ifan, anong ginagawa mo rito? Ang dilim na ng gabi. Hindi ka ba sa bahay? Bakit ka tumakbo palabas? Alam mo bang delikado ito? Ikaw ang tatay ni G. Ifan. Oo, ako nga. Sino ka ba? Ako si Kizing. Kahit ikaw ang tatay ni G. Ifan, iniligtas niya kayo. Hindi mo lang siya pinuri. Bakit mo pa siya pinagalitan? Hindi talaga nakakagulat, Jeng. Kapag nakikita ko ang tatay ko, hindi ko kayang magsalita. Pero ikaw, nagawa mong pag-alitan ng tatay ko. Itay, siya ang guro na kinuha ni Lola para sa akin. Ang pangalan niya ay Jeng, at utang natin sa kanya ang pagkakataong ito. Ang galing, di ba? Isang batang babaeng mapusok mula sa probinsya. Kahit iniligtas niya tayo, hindi siya dapat maging mayabang dahil na-spoiled. At hindi dapat sumagot sa nakatatanda. Si Jeng ay hindi batang babaeng mapusok mula sa probinsya. Siya ang tutor ko. Uncle G, sino sila? Gia, ito ang sinasabi ko sa'yo. Yifan, kapatid. Isang batang babaeng mapusok mula sa probinsya. Paano mo hahayaang ang batang G na ganito ang pagprotekta? HMPH, karapat dapat ba siya? Paano mo pinapansin ang batang babaeng mapusok na ito? Tawagin mo siyang ate. Si Gia ang tunay mong ate. Ang panganay na anak ng pamilya G. Yifan, kapatid. Simula ngayon, ako na ang magtuturo sa'yo. Ayos ba? Gabi na. Uuwi na muna ako. Jeng. Nahuli namin ang isang masamang tao sa kabilang balkona, hey. Jeng. Masamang tao. Nako, saan na napunta ang dalawang batang ito? Hindi kaya sila napahamak. Lola, huwag po muna kayong mag-alala. Sinabi ni na Jizing at Jiroang na si Miss Jeng ay kasama ang batang G. Pumunta sila malapit para magdiwang ng kaarawan. Nagpadala na ako ng tao para hanapin sila. Lola, nakabalik na ang batang G at si Jeng. Ganun ba? Ginang, Bu, ay. Lola. Bumalik na rin si Jigo. Ma, nakauwi na ako. Ay, Cheng Yuan, nakauwi ka na. Anong nangyari sa kamay mo? Wala ito, Maria. Maliit na sugat lang.
Tama, ipakikilala ko sa'yo. Ito ang anak ng matalik kong kaibigan. Pumanaw na ang tatay niya, kaya dinala ko siya dito sa pamilya ko. Ginawa ko siyang ampon na anak. Simula ngayon, siya na ang panganay na dalaga ng pamilya ko. At magiging ate ni Ifan. Ginawa siyang ampon na anak. Oo nga, Lola. Ayoko ng ate. Gusto ko lang si Jengjeng. Suwail na anak. Ilang buwan akong wala sa bahay. Pero ganyan ka pa rin kakulit. Hindi ikaw ang masusunod dito. Gia, ipapahanda ko na ang kwarto mo. Zhang Ma, ihanda mo na ang pagkain para kay Cheng Yuan. Opo, Ginang, Gu, Lola. Tiyo Gu, Lola. Pinagtimpla ko kayo ng tsaa para pampalamig. Si Gia, kahit anak siya ng isang gwardya, ay masunurin at may malasakit, maraming talento. Mananatili siya dito sa bahay para alagaan kayo. Pwede rin siyang samahan si Ifan bilang kasama. Matutulungan din siya na mag-aral ng mabuti. Ayoko siyang samahan ako, kahit gaano pa siya kagaling. Kaya ba niyang hulihin ang dalawang masamang tao? Masamang tao. Ang batang ito puro kalokohan ang sinasabi. Madali bang hulihin ang masamang tao? Yifan, kapatid, uminom ka ng Longjing tea para kumalma. Jengjeng, uminom ka. Dengdeng, uminom ka rin. Hindi kailangan. Kung hindi iinom si Dengdeng, hindi rin ako iinom. Jengjeng, salamat sa pag-aalaga mo kay Yifan nitong mga araw na ito. Ang tsaa na ito ay ako mismo ang nagtimpla. Hindi mo kailangang magpasalamat sa akin. Gumastos ng malaki sila Offeren para kunin ako. Binigyan pa niya ako ng pagkakataong makapag-aral. Ako ang dapat magpasalamat kay La Offeren. Salamat din sa iyo nitong mga araw na ito. Sa pagsama mo sa lola ko. Uminom ka na. Jengjeng, gusto ko lang ibigay sa iyo ang tsaa. Bakit mo ako itinulak? Gia. Shizing, magiliw na nagtimpla ng tsaa si Gia. Kung ayaw mong uminom, ayos lang. Paano mo siya naitulak pababa? Hindi ko. Naniniwala ako kay Jengjeng. Hindi gagawin iyon ni Jengjeng. Cheng Yuan, huwag ka kasing magalit. Hindi mo masisisi si Jengjeng ng buo. Oo, Tiyo Gu. Hindi lang nagustuhan ni Jengjeng ang tea na tinimplahan ko. Kasalanan ko ta. Pilitin mong ibigay ito sa kanya. Tutor lang siya ni Ifan. Deserve mo pa ba akong hamakin? Tibrod ng panganay na anak na babae ng pamilya ko. Lahat sila ay mga bata. Hindi maiiwasan ang mga bukol at pasa. Hindi mo na kailangan. Gawin itong napakaseryoso. Nanay, napakatuso ng babaeng iyon. Upang manatili sa pamilya ko. Ibig sabihin, kung magpapatuloy ito, si Ifan ay tuluyang masasamahan niya. Sisipain ko siya ngayon. Walang sino man ang pinapayagang umalis, at iba pa. Gu Yifan, naghahanap ka ba ng pambubugbog? Kahit patayin mo ako, hindi rin ako papayag na sipain mo si Dengdeng. Tama na. Makulit si Yifan dati. Walang school ang makakatanggap sa kanya. Walang tao. Makokontrol ko ba siya? Si Jengjeng lang ang nagbigay inspirasyon sa kanya para umunlad. Hindi rin ako sang-ayon sa pag-alis niya. Ang nakababatang kapatid ni Yifan. Tuturuan kita kung paano mag-aral mula ngayon, okay? Sino ka sa tingin mo? Sa tingin mo ay kwalipikado kang magturo sa akin. Ang mga kamay ni Gia ay para sa pagtugtog ng piano at pagpipinta. Kung dahil sa sinira mo, kailangan mong bayaran siya para sa isang kamay niya, alam mo ba? Gia, dadalhin kita sa ospital para magbenda. Shizing, kahit kay Gu Yifan, ano ang mabuting may dudulot nito para protektahan ka? Basta nandyan si Uncle Gu, I'll kick out sooner or later. Gia, dapat mong iwasan ang pakikipag-ugnay sa tubig kamakailan. Para hindi mahawa ang sugat, tandaan. Naiintindihan ko, Tiyo Gu. Ang usapin tungkol kay Pangulong Go kagabi ay naimbestigahan at nilinaw. Ang fag na nahuli ni Miss Jengjeng. Nandoon nga sila para kidnapin ang young master. Pag-kidnap kay Yifan, tila si Chizing. May mga skills talaga sila. Panahon na para bigyan sila ng tamang gantimpala. Pumunta at tawagan si Chizing. Oo, kailangan kong humanap ng paraan para maalis si Chizing sa lalong madaling panahon. Hindi niya dapat hayaang pansinin siya ni Uncle Gu. Cheng Yuan, ano ang kailangan mo kay Jengjeng? Isasama ko na lang sila. Mamasyal tayo sa kalye. Si Chizing kagabi. Ang usapin ng paghuli sa mga kidnappers. Kidnapper. Tatay at lola. Hindi mo alam. Gaano kahanga-hanga si Jengjeng kahapon. Kahapon dinala niya ako sa rooftop. Pagkatapos ay pinasuko siya ng isang tao. Nasaan ang dalawang masamang tao? Dinala ka niya sa rooftop. Gu Yifan, ikaw ay mula sa pamilyang Go. Nag-iisang anak. Maaari kanyang dalhin sa mga ganoong mapanganib na lugar.
Oo, Yifan, nakababatang kapatid. Tingnan mo sina Uncle Go at Lola. Mahal na mahal ka nilang lahat. Paano kung may mangyari sa'yo? May kudyapi. May kudyapi. Ayos lang ako. Tingnan mo kung gaano ka nasaktan. Sabi nila walang nangyari. Ay, Yifan. Ikaw anak, sinabi mo na napakalubha ng pinsala. Bakit hindi mo sinabi kay Lola? Jeng Jeng, yung mga kidnapper. Hindi ka naman nakipagsabuatan sa kanila, di ba? Ako, si Chizing. Imposibleng gawin ko ang ganoong bagay. Ikaw, Uncle Go, ako lang. Pag-aalala sa nakababatang kapatid ni Yifan. Bakit galit na galit si Jeng Jeng? Stop making sarcastic remarks and throwing mud at me. Tumayo ako at umupo ng maayos. Hindi ako natatakot sa'yo. Naniniwala ako, at iba pa. Hindi siya ganoong klase ng tao. Uncle Go, wala para sa akin na magdusa ng kaunting hinaing. Pero, ito ay tungkol kay Gujia. Siya at si Yifan ang nakataya. Kahit hindi ka ganyang tao, hindi mo matatamaan si Jia Jia. Cheng Yuan, magsalita ka ng maayos. Natakot ang bata. Kung siya ay isang simpleng bata, mahuli kaya nila ang mga kidnapper? Bakit hindi? Kagabi, nakita ko siya ng sarili kong mga mata. Pinasuko ang dalawang kidnappers. Sa tingin ko, minamanipula ka lang nito. Nakorrupt na ang masungit na babae. Tama si Jia Jia. Tiyak na may layunin siya sa pagpunta sa pamilyang Go. Kalokohan. Si Jeng Jeng ay isang taong ginawa ko. Pagdidisiplina kay Yifan. Ano kaya ang motibo niya? Sabihin mo sa akin kung paano mo nalaman. Kagabi, pupunta ang mga kidnapper na iyon sa bahay ni Go. Wala akong ideya. Jeng Jeng, sabihin mo lang sa akin. Sabi ko hindi ko alam. Mukhang kailangan kitang turuan ng leksyon ngayon. Hindi mo mababago ang iyong isip. Batas sa itaas ng pamilya. Bibigyan kita ng isa pang pagkakataon. Paano mo nalaman? Papunta na ang mga kidnapper sa bahay ni Go. Dapat kong tandaan ang sinabi ni Lolo, huwag madaling magalit. Shizing, tingnan natin kung gaano ka katagal mananatili sa pamilyang Go. Walang paglalaro ng kudyapi. Kung gusto mong lumaban, awayin mo ako. Umalis ka sa daan ko. Nang matapos ko siyang turuan ng leksyon, haharapin ulit kita. Gu Cheng Yuan, gumagamit ka ba sa batas ng pamilya bago mo pa naimbestigahan ng maayos ang bagay? Paano ka magiging isang responsableng elder? Bata pa lang si Dengdeng. Anong kakayahan ang mayroon siya para makipagsabuatan sa mga kidnapper? Iyon ay, kailangan pang iligtas ang iyong buhay. Kahit na walang kinalaman ang mga kidnapper sa kanya. Ngunit dinadala ka niya sa pag-akyat sa rooftop sa kalagitnaan ng gabi. Kasalanan niya siguro ito. Jeng Jeng, inilabas si Yifan ng huli. Siguradong hindi nararapat iyon. Matandang babae. Alam ni Jeng Jeng na siya ay mali. Ayos lang. Hindi sapat na malaman mo lang na mali ka. Bisita. Pangulong Gu, kunin mo si Chizing, ang babaeng iyon. Dalhin mo ako sa pag-aaral. Lumuhad bilang parusa. Bawal siyang lumabas nang walang utos ko. Hindi mo ba ako naririnig? Dalhin mo ako sa pag-aaral. Ito ay si Miss Jeng Jeng. Okay, hindi na rin nila ako pakikinggan. Nakinig talaga ako sa isang blonde na babae. Chizing, nasabi ko na. Sisipain kita sa pamilya Go maya-maya. Malayong punto. Kung maglakas loob kang guluhin ulit ako, huwag mo akong sisihin sa pagsampal sa'yo. Ikaw. Bakit ka nandito? Bakit ka nandito? Napansin ko lang na hindi pa kumakain ng tanghalian si Jeng Jeng. Halika at tanungin siya kung nagugutom siya. Napakabait mo. Yifan, nakababatang kapatid, ako ang iyong nakatatandang kapatid na babae. Paano mo nasabi sa akin yan? Sino ka sa tingin mo? Naglakas loob siyang tawagin ang sarili niyang ate. Ang young master ay mayroon lamang isang nakatatandang kapatid na babae, si Jeng Jeng. Pero sabi ni Uncle Gu, Chideng, siya ay isang bansa bumpkin. Ang buong pamilya ng Gu. Makinig kay Madam Gu. Sabi ni Lola siya nga, siya ay Lola. Jia Jia girl, hindi kami magkarelasyon. Simula ngayon, tawagin mo na lang akong Lola Gu. Ngunit si Uncle Gu, nakilala na nila ako bilang Diyosa nila. Business niya yun. Jeng Jeng, nagalit ka ba sa nangyari kanina? Ayos lang, Madam Gu. Simula ngayon, parehas ka lang Yifan. Tawagin mo akong Lola. Lola, iniligtas mo ang anak ko. Muli nilang iniligtas ang pamilya namin Gu. Kung ikukumpara sa ilang tao, mas deserving siya na maging panganay na anak ng Gu family namin. Oo, tama iyan. Jeng Jeng, mangyaring sabihin oo. Lola, hoy, bumangon ka, bumangon ka.
Matandang babae. Hindi maganda ang pakiramdam ko kaya bumalik na ako sa kwarto ko. Jeng Jeng, gutom ka ba? Dinalhan ka lang ni Gia Gia ng pagkain. Kumain ka muna. Oo, hayaan mo si Ifan. Dadalhan kita ng mas masarap na pagkain. Kainin mo habang mainit pa. Pagkain na ito. Kung kakain ako, baka wala na akong pagkakataong kumain. Tapos hindi ako kakain. Nakita ko si Gia Gia. Wala siyang magandang intensyon. Itatapon ko ang pagkain ngayon. Okay, okay. Saglit na lang ako sa kusina. Ibigay ito kay Jeng Jeng. Sandali lang. Gumawa ng mas masarap na pagkain. Hoy, dito ka ba titira? Lola, ginawa ito ni Jeng Jeng para ipagdiwang ang aking kaarawan. Pumunta na lang ako sa balcony. Nagkamali din ako. Gusto kong maparusahan kasama siya. Guyi Fun, bobo ka ba? Ako na mismo ang kukuha ng parusa. Bakit ka nakikisali sa kalokohang ito? Ikaw ang aking tagapagturo. Hindi ako papayag na parusahan kang mag-isa. At, akin ka pa rin. Sabihin ang iyong isip. Dumura ito. Sabi ni Lola paglaki namin. Gusto kong pakasalan mo ako. Kapag ang aking asawa. Anong sabi mo? Huwag mo akong patulan. Lola ko ang nagsabi niyan. Sinong nagsabing gusto ka nilang pakasalan? Kailangan ko nang umuwi at alagaan ang aking lolo. Jeng Jeng, pumayag ka na ngayon, tama ba? Ikaw lang ang kapatid ko. Okay, okay. Paglaki natin. May ginawa ka sa sarili mo. Papayag akong pakasalan ka. Totoo. Shideng, ano ba talaga sa iyo ang hindi ko alam? Yung matandang babae. Talagang pumayag silang kunin ka bilang panganay na anak na babae ng pamilya ko. Ayaw kong maniwala na hindi kita matatalo. Hindi na ako luluhod, masakit na ang tuhod ko. Sandali, huwag ka na ring lumuhod. Bumalik ka na muna. Ang sinabi ni Guzong, kailangan natin siyang bigyan ng kaunting respeto. Kasalanan lahat ni Lin Gia Gia sa pagkalat ng chismis. Hintayin mo ako dito. Pupunta ako para kunin ang midnight snack. Oo, sige. Lolo, gusto kong bumalik sa baryo. Jeng Jeng, ang nangyari ngayong araw ay kasalanan ko. Ano na naman ang ginagawa mo rito? Nakita kong matagal ka nang nakaluhod. Pumunta ako para tingnan ka. Dinalhan na rin kita ng damit. Peke ang awa mo. Jeng Jeng, bakit hindi mo makita ang mabuting intensyon ng tao? Wala akong galit o sama ng loob sa'yo. Ikaw ang unang nanggulo sa akin. Ayoko sanang pansinin ka, pero palagi kang nagpapakita sa harapan ko. Kung ganun, kung may masama kang plano, ilabas mo na. Tatanggapin ko. Sige, kung ganun ang sinasabi mo, papakita ko sa'yo. Tulungan niyo ako, saklolo. Tulungan niyo ako, may masama nang nangyayari. Gia Gia, ano ang nangyari? Hindi ko alam. Gusto ko lang sanang makita si Miss Jeng Jeng. Pero minura niya ako. Bukod pa rito, binabasag pa niya ang kay Lolo Gu. Ang paborito niyang anti-gang gamit noong nabubuhay pa siya. Ang bastos na batang ito, ang lakas ng loob niya. Tao, dalhin niyo si Chizing dito sa akin. Dalhin niyo si Chizing dito sa akin. Tumigil ka, Miss Lin. Sinasabi mo bang binasag ni Zingzing ang florera? May ebidensya ka ba? Ma, kailangan pa ba ng ebidensya? Si Chizing lang ang nasa silid-aklatan. Kung hindi siya ang bumasag, sino pa? Imposibleng si Zingzing ang bumasag. Palaging maayos si Zingzing. Paano niya magagawa ang ganitong bagay? Ma, nalasan na kayo ng bastos na batang ito. Ano bang pinainom niya sa inyo? Lahat kayo, isa-isa, pinagtatanggol siya. Hindi ko siya pinagtatanggol. Kailangan ng ebidensya sa lahat ng bagay. Ma, bakit pa pinag-uusapan ng ebidensya? Siya lang ang nandoon. Kung hindi siya, sino pa? Sino ang nagsabing ako lang ang nandoon? Ako ang nagsabi, may lakas ba ng loob kang questionin ako? May ebidensya ba si Guzong?
Ang nakita mismo ni Gia Gia ang ebidensya. Hayaan mo siyang magsalita. Paano niya nakita na ako ang nakabasag ng florera? Oo. Gia Gia, huwag kang matakot. Sabihin mo lang kung ano ang alam mo. Ako ang nag-alala na maparusahan si Jeng Jeng. Natakot ako kaya gusto kong samahan siya. Pero sinisi niya ako dahil masyado akong madaldal ngayon. Dahil dito, naparusahan siya. Sinigawan niya ako at hindi ako pinapasok. Pagkatapos, narinig ko ang tunog ng pagbagsak ng florera. Ma, ano pa bang ebidensya ang kailangan ninyo? Itong si Jeng Jeng. Sa murang edad, napakalalim ng kanyang plano. Kung mananatili siya sa pamilya Go, sa huli, magiging problema siya. Ang ibig mong sabihin, hindi ko kailanman sinabi na pumasok ka sa silid-aklatan. Oo, masyado kang galit. Hindi ako naglakas-loob na pumasok. Sabi mo, hindi ka pumasok sa silid-aklatan. Kung ganun, paano napunta ang damit na ito dito? Oo, hindi ka pumasok sa silid-aklatan. Kung ganun, ang damit na ito, paano ito napunta sa loob ng silid-aklatan? Hindi akin yan. Gia, hindi ba ito ang damit na binili ko para sa'yo? Kailangan ko pa bang ipagpatuloy, Guzong? Lin Gia, ang pamilya Go ay naniniwala na hindi ka namin pinabayaan. Bakit pa ulit-ulit mong ipinaparatang kay Zingzing at sinira pa ang anti-gang gamit ng pamilya Go? Go uncle, hindi ako iyon. Tama na, ang pamilya Go ay maliit na templo na hindi ka kayang tanggapin. Maghanap ka na ng sarili mong daan. Go uncle, tama na, ma. Bata pa si Gia. Nagkamali lang siya sa sandaling iyon. Bakit mo siya pinag-iinitan? Bukod pa rito, ang kanyang ama ay matagal ko ng kaibigan. At dahil sa aking pagpanaw, ang kanyang ulila, ay hindi ko pwedeng pabayaan. Hindi na ito mauulit. Kung hindi na magiging kasing simple ng pag-alis sa pamilya Go. Shizing, tingnan na lang natin. Ang pagpasok sa'yo dito, ay may isang kondisyon lamang. Huwag kang mag-alala, kahit hindi mo sabihin. Hahanapin ko pa rin ang batang iyon. Nandito siya sa loob ng kwartong ito. Sino? Shizing. Sino ang nagsabi na ang matandang babae? At si Go Yifan ay gusto ka. Ngayon, pati si Go Uncle, ay may nararamdamang pagkakasala sa'yo. Kung magpapatuloy pa ito, ano pa ang magiging lugar ko sa pamilya Go? Kahit na ganoon, hindi mo siya maaaring dalhin sa pamilya Go. Alam mo ba, na makakasama ito sa buong pamilya Go? Wala akong pakialam doon. Bata ka. Ngayon, nasa mga kamay kita. Tanggapin mo na lang ang kapalaran mo. Ganun ba? Tingnan natin kung kaya mo mang kunin. Uy, hindi ba ito ang kidnapper dati? Paano siya napunta rito? Hindi maganda, nasa panganib si Ginang. Zing, kailangan kong agad sabihin kay Jigo. Gia, hulihin siya, bilisin nyo. Itayo nyo siya. Gia, kumusta ka? Tito Go, parang nabali ang baywang ko. Cheng Yuan, narinig ko na ang kidnapper na iyon ay naghahanap kay Zingzing para maghiganti. Ang pinto ng bahay ay hindi mabubuksan ng iba. Siguradong may nagpasok sa kanya. Sino ang ganon kalakas ng loob? Ako mismo ang mag-iimbestiga sa bagay na ito. Dalhin si Gia pabalik sa kwarto. Tawagin ang doktor para tingnan ang kanyang sugat. Sandali, hindi ka pwedeng umalis. Bakit mo dinala ang kidnapper para patayin ako? Tito Go, ano ang sinasabi niya? Hindi ko alam. Ang sakit ng likod ko. Shizing, huwag mong isipin na dahil may suporta ka mula kay matandang Ginang Go at kay Yifan na pinoprotektahan ka, pwede ka nang gawin ang kahit anong gusto mo sa pamilya Go. Pangulong Go, hindi ko kailanman naisip na abusuhin ang kapangyarihan ko para apihin ang iba. Gusto ko lang sabihin, hindi ba? Gusto mo bang malaman kung sino ang nagdala sa kanya dito? Alam mo ba kung sino ang nagpasok sa kanya dito? Kailangan mong tanungin si Lin Gia tungkol dyan. Hindi natutulog sa kalagitnaan ng gabi. Paano siya napunta kasama ang taong gustong pumatay sa akin? At magkasamang lumitaw sa kwarto ko. Gia, Zing, hindi ko maintindihan ang ibig mong sabihin. Ang alam ko lang, mahimbing akong natutulog sa kwarto ko. Pagkagising ko, hindi ko alam kung paano. Napunta ako sa harap ng pinto ng kwarto mo. Si Gia ay isang babae. Mahina ang loob niya. Paano siya mapupunta sa ganitong klaseng tao? Nagsasabi ba ako ng kalokohan? Bakit hindi mo tanungin ang mabuti mong anak na babae? Kung bakit siya napunta kasama ang taong gustong pumatay sa akin at lumitaw sa kwarto ko. Gusto kang patayin. Zing, ang pakikipagsabuatan sa mga kidnapper ay isang seryosong bagay. Sigurado ka ba? Ang bagay na ito ay may kinalaman kay Lin Gia. Oo nga, Jeng. Ang pakikipagsabuatan sa mga kidnapper ay hindi biro. Maaari kang makulong. Hindi mo ako pinaniniwalaan.
Wala akong ginawa. Naniniwala ako kay Jeng Jeng. Jeng Jeng, hindi sa hindi kita pinaniniwalaan. Ang pakikipagsabuatan sa mga kidnapper ay seryosong bagay. Kahit may alitan kayo ni Jia Jia, hindi niya magagawa ang makipagsabuatan sa mga kidnapper para saktan ka. Jeng Jeng, alam kong hindi mo ako gusto, pero hindi mo ako dapat paratangan. Bakit mo sinasabi na nakipagsabuatan ako sa mga kidnapper? Sa totoo lang, akala ko noon, naninira ka lang sa likuran. Pero nakita ko mismo na kasama mo sila. Pumasok sila sa kwarto ko para patayin ako. Napilitan akong maniwala na kaya mo. Tito Go, wala talaga akong ginawa. Lin Jia Jia, hindi mo akalaing buhay pa ako, di ba? Bata pa lang ako, kasama ko na sina lolo at lola. Nagtrabaho kami sa bukid. Walang mabigat na trabaho na hindi ko nagawa. Sa taong ito lang, gusto pa akong patayin. Tito Go, pinagbintangan niya ako. Kahit hindi mo aminin, ayos lang. Tatanungin na lang natin siya. Totoo naman. Paano siya nakapasok, at dinala pa ang iba sa kwarto ni Zingzing? Siya ang pinakakaalam nito. Ginang Gu, mabait na inampun ako ni Tio Gu. Paano ko magagawang magdala ng tao para saktan si Zingzing? Gusto ko ring malaman, gaano ba kalaki ang galit mo sa akin? Napaulit-ulit mo akong gustong saktan, pati na ang kunin ng buhay ko. Malaking bagay ito. Dapat talagang maimbestigahan ng maayos ang bagay na ito. Sabihin mo, sino talaga ang nagpasok sa'yo dito? Tio Gu, paano kung nagkasabuat sila ni Chizing para pagbintangan ako? Kahit na ako ay, magkaroon man ako ng 100 bibig, hindi ko pa rin maipapaliwanag. Pero ang tungkol sa mga kidnapper, hindi dapat malaman ng ibang mga opisyal ng Go Group, ang ibang mga matataas na opisyal. Ganito na lang, tungkol dito sa bagay na ito, kailangan pa nating imbestigahan ng mabuti. Ako, sige na, sabihin mo kung sino ang nasa likod nito. Tatawagan ko na ngayon ang tao para maipadala ka sa ibang bansa, kahit patayin mo ako, hindi ko pa rin sasabihin sa'yo. Ikaw, hindi ka ba natatakot mamatay? At hindi ka rin ba natatakot sa aking bone-splitting hand? Ang aking bone-splitting hand, kayang gawing walang laban ng isang ganap na adultong baboy ramo. Bigla itong nawalan ng kakayahang lumaban. Sinasabi ko nga. Si Lin Jia Jia ang nagdala sa akin dito. Bilang kapalit, pinapapatay ka niya sa akin. Tito Go, hindi ko ginawa. Pinagbibintangan niya ako. Hindi ko ginawa. Nasa bulsa ko pa ang bank card na ibinigay niya sa akin. Boss Go, tingnan mo. Napakagaling mo talaga, Lin Jia Jia. Ito ang iniwan ng tatay mo bago siya pumanaw. Sinabi niyang ibigay ko ito sa'yo bilang mana. May gusto ka pa bang sabihin? Halika, dalhin si Lin Jia Jia sa Security Bureau. Lin Jia Jia, hindi ko akalain na ikaw talaga ang may gawa nito. Ang tapang mo talaga. Tito Go, nakikiusap ako. Patawarin mo na ako. Hindi pwede. Hindi ko gagawin ang pagkiling o pagpapabor sa ibang tao sa dituwid na paraan. Kayong dalawa, dalhin si Lin Jia Jia, at ang taong ito sa tanggapan ng seguridad. Tiyuhin Go, pakiusap, patawarin mo ako. Tiyuhin Go, tulungan mo ako. Zong Zong, hindi ko akalain na sa loob ng maraming araw. Hindi ko maayos na nakikilala ang mga tao. Paulit-ulit kitang napagbintangan ng hindi patas. Nagkamali ako, Pangulo Go. Ginawa mo rin ito para protektahan ang ulila ng iyong tauhan. Kaya nalinlang ka ni Lin Jia Jia. Hindi kita sinisisi. Hindi ko akalain na ako, si Gu Cheng Yuan. Mas mababa pa sa isang batang babae. Nakakahiya itong sabihin. Nanay, aalis na muna ako. Zong Zong, ang negosyo ng tatay ni Fan ay nailipat na sa ibang lungsod. Kami rin ay aalis na. Sinabi ko na sa lolo mo. Pupunta ang lolo mo para sunduin ka. Lola, bakit hindi pwedeng isama si Zong Zong sa pag-alis? Hindi pa matatag ang sitwasyon ng Go Group ngayon. Hindi pwedeng isama si Zong Zong. May sarili siyang buhay. Matandang ginang Go. Mang Chi, nako, napaka-kritikal ng sitwasyon. May dala akong munting regalo. Tanggapin mo na ito. Ginang, hindi ko ito maaaring tanggapin. Tanggapin mo na, bilis. Aalis na kami agad. Palem, Lola. Jeng Jeng. Hintayin mo ako. Hintayin mo akong bumalik. Kapag nagtagumpay na ako, babalikan kita. Alagaan mo ang sarili mo.
Binabati kita. Nanalo ka ng bonus. Salamat, Polem. Oy, Lolo. Hihihi, oo. Lolo, tingnan mo. Dumating na ang bonus ko para sa proyekto. Ayos, ang galing ng Jeng natin. Tagumpay ka na. Tara, ngayong gabi ililibre kita ng barbecue. Sige, Tara. Grabe, ang busog ko. Lolo, kumusta? Masarap ba ang lasa? Oo, masarap. Pwede bang bumalik tayo ulit sa susunod? Sundin natin si Jeng. Ha ha ha. Tara, uwi na tayo. Ano ba ito? Maawa ka naman. Bigyan mo naman ako ng pagkain. Maawa ka naman. Ayos lang, ayos lang. Halika, halika. Jizing. Huwag mo akong saktan. Jizing, halika. Ako ito. Ako si Kizing. Ikaw si Binibining Jeng. Oo, oo, oo. Ako nga. Paano ka napunta rito? Hindi ba sumama ka sa pamilya Go papunta sa Timog Probinsya? Ah, Miss Zing. Nagkaroon ng malaking problema ang pamilya Go. Dahan-dahan lang kumain. Kung hindi ka mabusog, may pagkain pa sa bahay. Pag-usapan muna natin ang mahalagang bagay. Simula nang pumunta ang pamilya Go sa Timog Probinsya, ang kalagayan ng ekonomiya ng pamilya Go ay hindi na talaga maganda. Nagkaroon pa ng krisis sa pananalapi. Bigla na lang nawala si Guzong. Kumusta naman si matandang babae at si Ifan? Hindi na maganda ang kalusugan ni matandang babae. Pagkatapos niyang malaman ng balita, nagkasakit siya at hindi na nakabangon. Nag-aalala siya para sa atin, na baka madamay ang mga karaniwang tao. Kaya't pinalayas niya ang mga bodyguard namin. Pinalaya na. Si Ifan, ang batang amo. Ano ang nangyari sa kanya? Bilisan mo, sabihin mo na. Si Ifan, ang batang amo. Ilang taon na ang nakalipas, mag-isa siyang pumunta sa Imperial City. Simula noon, hindi na siya bumalik. Walang masamang mangyayari kay Ifan. Baka naman. Baka lang may nangyari, na naging hadlang sa kanya, kaya hindi siya nakabalik. Zing, huwag ka masyadong mag-alala. Si Ifan, bata pa lang siya, matalino at may sariling desisyon. Siguradong walang masamang mangyayari sa kanya. Lolo, may problema ang pamilya Go. Hindi ko ito maaaring baliwalain. Ano ang balak mong gawin? Itinuring ako ni matandang ginang Go na parang pamilya. Malaki ang utang na loob ko sa kanya. Ngayon, nasa kagipitan ng pamilya Go. Hindi ko kayang manood lang at walang gawin, at saka, kailangan kong umalis. Pupunta ako para hanapin si Ifan. Ikaw talagang batang ito. Kapag may napagdesisyonan ka, walang makakapigil sa'yo. Pero ang pagsagip sa pamilya Go ay kailangang pag-isipang mabuti. Tama. Ang bagong halal na pangulo ng samahan ng mga negosyante. Si Pangulong Wo ay nasa hilagang probinsya ngayon. Baka matulungan niya ang pamilya Go. Sige, aalis na ako agad papunta sa hilagang probinsya. Bibisitahin ko si Pangulong Wo. Guzing, may sugat ka pa. Dito ka na lang manatili. Habang wala ako, alagaan mo ng mabuti si Lolo para sa akin. Ginang, Zing. Aalagaan ko ng mabuti si Ginoo. Lolo, Zing. Ang paglalakbay na ito ay puno ng panganib. Mag-ingat ka ng mabuti. Huwag kang mag-alala, Lolo. Aalis na ako. Ang mga dalaga, hindi mo na mapipigilan. Ang batang ito, napakatigas ng ulo. Narinig ko na si Pangulong Wo ay isang tao na napakamasunurin sa kanyang mga nakatatanda. Mukhang kailangan kong magsimula kay matandang ginang Wo. Si matandang ginang Wo, sa araw-araw, pinakagusto ko ang tsaa sa tea house na ito. Sa oras na ito, dapat nandito na siya. Suhi yan. Iniwan mo na naman ako, binaygo mo na naman ako.
Alisin mo ang marumi mong kamay. Sigurado ka ba? Oo, sigurado ako. Ah. Miss, ayos ka lang ba? Maganda ka, pero nagawa mong itulak ako. Ikaw ang nagsabi na bitawan kita. May naglakaslog pala dito sa Imperial City. Nakausapin ako ng ganito. Huminto ka dyan. Ano ba talaga ang gusto mong mangyari? Hindi mo ba alam? Ang lola ko ay nagtsatsaa sa tea room. Hindi pwedeng pumasok ang mga hindi autorisado. Ang lola mo ba ay si Madam Wu? Paano mo nalaman? Huwag mong sabihin. Isa kang paparazzi o reporter. 在对记者吗？ Hindi ako reporter. Nandito lang ako para hanapin si Madam Wu. Ikaw, probinsya ng walang modo. Nagawa mo pang manggulo sa harap ko. Mukhang hindi mo alam kung paano isulat ang salitang kamatayan. Narinig ka na ni Wu Shuang mula sa itaas. Ang ingay-ingay mo. Anong klaseng asal yan? Lola. Ang dalagang ito. Kung may nagawa mang mali ang apo ko sa'yo, patawad po. Pero kung ipipilit mong saktan siya, tinitiyak ko, hindi ka makakalabas ng kalahating hakbang mula sa tihol na ito. Wala akong intensyong mang-insulto. Gusto ko lang sanang makita. Si matandang Ginang Hu. Gusto mong makita ang lola ko. Ano ba talaga ang layunin mo? Ang dalagang ito, sa murang edad, ay napakakalmado sa harap ng panganib. Wu Shuang, huwag kang maging bastos. May kailangan ka ba sa akin kaya gusto mo akong makita? Gusto ko sanang hilingin sa iyo. Natulungan si Ginoong Ji Shengyon na maalis ang hindi patas na paratang sa kanya. Si Ji Shengyon. Ano ang relasyon mo sa kanya? Minsan akong nakatanggap ng kabutihan mula sa pamilya Ji. Kaya maituturing akong kalahating kamag-anak. Isa siyang taong may malasakit at prinsipyo. Nakakalungkot lang. Ako, bilang isang matandang babae, ay walang karapatang makialam sa mga bagay na may kinalaman sa negosyo. Iya, nagkamali ka ng taong nilapitan. Matandang Ginang Hu. Si Ginoong Ji ay napagbintangan lamang. Hindi niya dapat maranasan ang paninirang ito sa kabila ng kawalan ng kasalanan. Ang tapang mo na sa teritoryo ng pamilya Hu. Nagawa mo pang maging bastos sa lola ko. Mukhang masyado akong nagmadali. Unang pagkikita namin ni Hulaw ay yaoy. Totoo, hindi niya ako lubos na mapagkakatiwalaan. Kailangan pang dahan-dahanin ang bagay na ito. Paumanhin, Hulaw ay yaoy. Pasensya na po, medyo naging pabigla-bigla ako. Taong hindi pamilyar sa lungsod. Ang lola ko ay vegetarian at paladasal. Mabait siya, kung hindi lang. Nahuli na sana kita at pinahirapan sa interogasyon. Lola, sa susunod na lalabas ka, magpapadala ko ng mas maraming bodyguard para sa iyo. Kung sakaling mangyari ulit ang ganitong sitwasyon, ano ang gagawin natin? Ay, huwag nang palakihin pa ang usapan. Ang batang iyon, kahit medyo pabigla-bigla, pero wala naman siyang masamang intensyon. Lalo na, sinabi niya na ang pamilya G ay talagang naparatangan at nakulong ng walang kasalanan. Pero kakaayos lang ni Papa sa mga problema sa hilagang probinsya. Ang pamilya G ay mukhang walang kakayahan ngayon. Totoo, babaeng anak mula sa mayamang pamilya. Ano? Halika, sumama ka sa akin sa Haantayang Hotel. Ang batang ito ay palaging pabigla-bigla at magulo. Malapit na siyang magpakasal. Hindi siya mukhang babaeng anak mula sa mayamang pamilya. Hulaw ay yaoy. Narinig ko na ang babaeng anak mula sa mayamang pamilya. Ang hindi pa kasal na fiancé, ang batang ginoo ng pamilya Su. Hindi siya nasisiyahan sa kasunduan sa kasal. Buong araw siyang nakikipaghalubilo sa mga kaklase. Ngayon, kumalat na ang balita sa buong lungsod. Hindi nakapagtataka na galit ang babaeng anak mula sa mayamang pamilya. Kasunduan sa kasal. Noong una silang humiling na magpakasal. Hindi naman ganito ang sinabi nila noon. Pangalawang Pangulo, Jing Chen Foundation. Iyan ang kabisera ng lungsod. Ang pinakamalaking namungunang conglomerate. Hindi ko inaasahan ang makulit na batang iyon. Vice President na siya ngayon. Ang mga tao ay dapat palaging lumaki. Jeng, kahanga-hanga ang iyong childhood sweetheart. Kahanga-hanga siya. Noong mga bata pa kami, hinahabol ko sila at binubugbog. Tumatakbo kung saan-saan. Inggit talaga ako sa'yo. Ang pagkakaroon ng napakagandang childhood sweetheart. Nanggaling ka sa kanayunan hanggang sa hilagang lalawigan. Ito ay para rin sa kanyang kapakanan. Siguradong magkasama kayong dalawa in the future, di ba? 7 taon na ang nakalipas. Siguro, matagal na niyang kinalimutan. Pangako ng ating pagkabata. Ngayon sa paligid, may ibang tao na. Miss Chi, nalaman ko din. Malapit nang dumating si Vice President Go sa B Province. Ano?
Darating si Go Yifan sa Northern Province. Oo, mukhang pinaghirapan niya ang lahat nitong mga taon. Ito rin ay para iligtas ang pamilya Go. Jeng Jeng, ipahinga mo lang ang isip mo. Susubukan kong magmakaawa ulit sa tatay ko bukas. Bilang karagdagan, si Go Yifan ay darating sa Northern Province. Mahalaga ang Gu family. Siguradong hindi tatayo ang tatay ko. Mabuti. Miss Gu, pwede ba? Tulungan mo akong malaman ang kinaroroonan ng matandang babae ng pamilya Gu. Walang problema. Salamat sa iyong tulong. Gu ma, natatakot ako na baka magbago ang mga bagay kung maghihintay ako ng matagal. At ang lalaking iyon ay nagngangalang Chi. Dumating siya para sa kapakanan ng kanyang pamilya. Dapat tayong maging maingat. Ginang, ang pamilyang Gu noon. Nakuha ito ng tiyuhin ng boss. Kayo rin ni Boss Sang. Ang disenyo ay humantong sa kanyang pagkakulong. Ang bagay na ito, kung malalaman ng babaeng iyon na pinangalan ng Chi, makakasama ba ito sa iyo? Isang blonde na babae. Anong uri ng bagyo ang maaaring pukawin nito? Kapag nakahanap ako ng pagkakataon, kasama ni Abiao, binuwag nila ang pamilya Wow. Makakasama ko siya habang buhay. Oo. Gayunpaman, si Wuma, may sense ang sinabi mo. Tingnan mo ito. Ano ang kaugnayan ng taong may apelyidong Chi at ng pamilyang Go? Hiniling sa kanya na makita si Chairman Wow. Gumagawa ng ganoong kalaking kaguluhan. Oo, magpapadala ako ng mag-iimbestiga bukas. Jeng Jeng, 7 taon. Kamusta ka ngayon? May asawa ka na ba? Sabi ni Lola na rehistrong simbolong tatak pangkalakal. Paglaki natin, gusto kitang pakasalan at maging asawa kita. Anong sabi mo? Huwag mo akong patulan. Lola ko ang nagsabi niyan. Sinong nagsabing gusto ka nilang pakasalan? Kailangan ko nang umuwi at alagaan ang aking lolo. Jeng Jeng, pumayag ka na lang. Ikaw lang sinunod ko ate. Okay. Paglaki natin, may ginawa ka sa sarili mo. Papayag akong pakasalan ka. Totoo. Go pamilya sa pagkabalisa. Pumunta ako sa Beijing para humila ng ilang mga string. Napilitan akong kunin ang tungkulin bilang vice-presidente. Sana may mahanap na papalit sa akin sa lalong madaling panahon. Gusto kong bumalik at buhayin ang pamilya Go. Bukod sa pakasalan kita. Narinig kita kahapon. Tinulungan si Wu Zhuang na putulin ang pakikipag-ugnayan. Sagot ng matandang babae. Oo, kaya, ang aming pamilyang Wu ay dapat magpasalamat sa iyo. Matandang babae. Hindi nang ahas si Jeng Jeng na tanggapin ang gayong papuri. Gantimpala bilang nararapat. Parusahan ang mga nararapat. Ang aming pamilya Wu. Ito ay hindi isang hindi makatwirang lugar. Tama si Mama. Ipapagawa ko ito sa Departamento ng Pananalapi sa ilang sandali. Maglipat ng 2 milyon kay Miss Chi. Matandang babae. Presidente, ayoko ng pera. Alam ko, gusto mong imbestigahan ang kaso ni Gu Chengyuan. Ngunit ang kasong ito ay nagsasangkot ng higit pa rito. At lumipas na ang 2 taon. Kailangan mong malaman, hindi ito isang bagay na magagawa mo, iyong maliit na brat, nalulusaw. Hanggat mareresolba ang mga isyo ng pamilya, anuman ang mga kondisyon. Sumasang-ayon ako sa lahat. Medyo prangka ka, hindi ba? Narinig kita kahapon. Maging si Su Weiyan ay maaaring mapasuko. Siya ay dapat na lubos na sanay. O manatili sa tabi ni Xiaofeng. Paano kung maging bodyguard niya? Kahun. Lola. Jeng Jeng, isang batang babae. Paano kaya ako magiging bodyguard ni Kuya? Medyo hindi nararapat. Sa pagsasalita tungkol sa Xiaofeng. Nasaan na ba yung brat na yun? Chairman Wu. Umakyat ang young master sa pader at lumabas kagabi. Ang suwail na anak. Chairman Wu. Huwag kang magalit. Paanong hindi ako magagalit? Iba't ibang puwersa ang tumitingin dito. Ang aking pamilyang Wu ay may isang anak lamang. Nakaka-disappoint kaya. Nakikita ko. Ang pamilya Wu ay masisira niya sa madaling panahon. Chairman Wu. Nakalimutan mo. Ang tiyan ko. May isa pa. Kung magkakaroon ako ng lalaki sa pagkakataong ito, bakit mag-alala tungkol sa pamilyang Wu na walang tagapagmana? Anong magagandang bagay ang maaari mong ituro? Kung tatanungin mo ako, hayaan si Chizing na gawin ito. Manatili sa tabi ni Xiaofeng. Kahit hindi siya maging bodyguard, kaya ko siyang bantayan. Oo o hindi, pero, matandang babae. Ang bagay na ito, natatakot ako na hindi ako pumayag. Isang mabangis na babae mula sa kanayunan. Maaari kang gawing bodyguard ng young master. Binibigyan ka na niya ng maraming kredito. Hindi ka pa rin masaya. Ang mga problema ng pamilya Go ay nananatiling hindi neresolba sa loob ng isang araw. Lahat ng iba ay wala sa tanong.
Lola, huwag nang maghintay pa. May fiancé na siya. It's really appropriate for me to be my kuya's bodyguard anymore. Hindi bale. Mapaglaro si Xiaofeng. Ayaw niyang kunin ang kumpanya. Kung ginagawa mo siyang may kakayahang umako ng responsibilidad. Ang responsibilidad ng WO Group. Ako ang gumagawa ng desisyon. Ang problema ni Gujia. Tutulungan ka naming malutas ito. Totoo. Huwag kang masyadong masaya. Si Xiaofeng, isang spoiled brat, ay tumanggi na kunin ang kanyang posisyon. Isang mabangis na babae mula sa kanayunan. Ano sa tingin mo ay makukumbinsi mo siya? Makakatiyak si Mrs. Wow. May sarili akong paraan. Hintayin mo si Jeng Jeng. Laging kinahuhumalingan ng kapatid ko, ang resident singer sa Night Ember Bar, Mei Mei. Sinabi pa niya na wala siyang pakakasalan kundi siya lamang sa buhay na ito. Ginugugol niya ang lahat ng oras niya sa mga bar para lang sa kanya. Hindi mo dapat saktan si Mei Mei. Kung hindi, siguradong hindi gagawin ng kapatid ko. Bigyan kita ng magandang tingin. Siya si Mei Mei. Salamat. Mei Mei, kagabi sa pinto ng kwarto mo, syempre nakatulog ako ng matagal. Nagmamadali kang umalis kahapon. Akala ko hindi ka nababalik. Paanong hindi ako makakabalik? Ang pamilya Wo ay hindi ko tahanan. Ikaw lang ang tahanan ko. Ikaw lang. Yung taong mas nakakaintindi sa akin. Wo Xiao, kailangan kong umakyat sa entablado saglit. Maghahanda ako ngayon. Pupunta ako at sasamahan kita mamaya. Sige, pagkatapos ay bumalik kagad. Ihahatid na kita sa labas para kumain mamaya. Mukhang itong young master na si Wo. Talagang mahal na mahal niya si Mei Mei. Bakit hindi natin simulan sa Mei Mei? Hiniling sa kanya na hikayatin si Wo Xiao na bumalik at kunin ang kumpanya. Kuya Zhao, maliit na sanggol. Boss Zhao, salamat sa muling pagpunta para suportahan ako. Baby, hindi kita ng bola. Sino ang sinusuportahan ko? Kagabi sa pwesto ko, sabi mo nagustuhan mo ang singsing na iyon. Ngayong 10, nakuha ko ito sa aparador ng aking asawa. Dinala ko sa iyo. Boss Zhao, napakabait mo sa kanila. Ito ang tunay na pag-ibig ni Wo Xiaofeng. Gusto ko pa manghiram ng kamay niya. Tulungan mo akong hikayatin si Wo Xiaofeng. Ngayon parang, dapat subukan ko munang iligtas ang sitwasyon. Wo Xiaofeng, ang malaking jerk na iyon. Sumama ka sa akin. Pinadalhan ka ng ate ko, di ba? Binabalaan kita. Huwag makialam sa mga gawain ng pamilya Wo. Gusto mo pa ba dito? Kailan ito babagsak sa pinakamababang punto nito? Huwag mong isipin na dahil lang sa pagtulong mo sa kapatid ko kahapon. Kaya mo akong kausapin ng ganito. Kahit ang tatay ko ay hindi ako makontrol. Anong karapatan mong sabihin sa akin kung ano ang gagawin? Tama, wala akong karapatang sabihin sa iyo kung ano ang gagawin. Mga taong katulad mo, deserve nilang lokohin. Anong sabi mo? Sabi ko, ginawa mo ito para sa Mei Mei na iyon. Hindi na rin siya umuwi, pero niloko ka niya sa likod mo. Deserve mong lokohin. Bawal kang insultuhan si Mei Mei. Diyos ko, talagang lampas ka sa pagtitipid. Tara na, bitawan mo ako. Maglakad. I rewind. Halika dito. Bitawan mo ako. Sinasabi ko sa'yo, huwag kang mag-assume na babae ka. Hindi ako maglalakas loob na hawakan ka. Kung patuloy mo akong iniistorbo, hindi ako magalang sa iyo. Neuropathy. Magpakalinaw ka naman. Nangangahas kang saktan ako. Ang tatay ko ang namumuno sa Ho Group. At ano naman ngayon? Kung magpapatuloy ka sa pagiging sutil na ganito, sa tingin mo ba kikilalanin ka pa ni Presidente Ho? Ikaw, si Ho Xiao, ayos ka lang ba?
Wala iyon. Kinagat lang ako ng isang ligaw na aso. Sinasabi mo bang aso ako? Sino ka ba? Ang tungkol sa amin ni Ho Xiao. Anong kinalaman mo dito? O baka naman, ikaw ba ay mula sa pamilya Ho, na napili para maging fiancé ni Ho Xiao? Hindi ko siya kailanman pakakasalan. Dahil hindi ka naman fiancé ni Ho Xiao, lumayo ka na lang kay Ho Xiao. Si Ho Xiao ay hindi para sa isang probinsya ng tulad mo, na maaaring maghangad sa kanya. Mei Mei, hindi ba sinabi mo, na ikaw at si Ho Xiao ay naglalaro lang? Gumastos ako ng ilang milyon sa'yo. Hindi mo pwedeng. Hanggang ngayon ay kasama mo pa rin siya. Hoy, ikaw na ang apelyido ay Zhao. Hindi ba sapat ang palo kahapon? Nangangahas kang agawin ng babae ng batang Panginoon. Ako ang batang Panginoon ng pamilya Ho. Para sa ganitong klaseng tao, babaeng pabago-bago ng damdamin. Hindi mo ba pinapahalagahan ang pangalan ng pamilya Ho? Hindi ako magagalit. Akala mo ba wala akong galit? Hindi umuubra ang maayos na pakiusap. Kaya kailangan kitang paluin para magising ka. Ay nako, Ho Xiao, isa lang siyang probinsyana. Paano niya nagawang ganito sa'yo? Umalis ka na agad. Kung hindi, hindi kita palalampasin. Simula nang maghiwalay kami ni Go Yifan, matagal na akong hindi nakakapalo ng ganito kasaya. Ngayon, ikaw ang gagawin kong target. Ano? Nagising ka na ba? Hindi ako naniniwalang lolokohin ako. Sa mundong ito, bukod sa aking ina, si Mei Mei lang ang tunay na nagmamalasakit sa akin. Talagang hindi ka nakikinig sa paliwanag. Hindi pa ba sapat ang palo sa'yo? Binabalaan kita. Kung susubukan mo ulit, hindi na kita palalampasin. Hu Xiao, ikaw ang batang ginoo ng pamilya Ho. Paano niya nagawang paluin ka ng ganito? Maghintay ka lang. Pupunta ako ngayon kay Boss Sang. Para ang babaeng ito ay hulihin at ibenta sa ibang bansa. Mei Mei, nangako ka sa akin. Nasasamahan mo ako ngayong gabi. Hindi mo pwedeng baliin ang salita mo. Sinasabi ko sa iyo, ikaw na apelyido Zhao. Kapag nanggulo ka ulit kay Mei Mei, papaluin kita hanggang mamatay. Ikaw talaga. Hu Xiaofeng, ikaw na naman. Ikaw, hindi ka namin tinatanggap dito sa Yijin. Lumabas ka ngayon din. Itong kung saan-saan mo. Ayoko ngang pumunta dito. Sumama ka sa akin pabalik sa Ho family. Hindi ako alis. Lumabas ka. Lumabas ka. Sinabi ko na, huwag mo akong pakialaman. Hu Xiaofeng, alam mo naman na itong si Mei Mei. Niloloko ka lang para sa pera mo. Niloloko ka rin sa damdamin mo. Bakit mo pa rin ginagawa, na parang wala kang alam? Hindi ko alam ang sinasabi mo. Kitang-kita mo naman kanina sa loob. Hindi ako naniniwala. Totoo bang gusto mo talaga si Mei Mei? Hanggang sa ganitong punto. Oo. Hindi ko naman talaga siya ganun kagusto. Sa totoo lang, alam ko, na si Mei Mei ay pinadala ni Suling para akitin ako. Para lang gawin akong malulong sa alak, sigarilyo, at kagandahan. Para kamuhiin ako ng tatay ko. Dahil alam mo na rin. Kung ganun, bakit ka pa pumapasok sa bitag niya? Sinabi ko na, huwag kang makialam sa mga bagay ko. Hindi pwede. Kailangan mong bumalik sa pamilya Ho at ipagpatuloy ang negosyo ng pamilya. Kung hindi, si matandang ginang Ho, hindi niya ako tutulungan sa paghahanap tungkol sa pamilya Go. Ano bang sinabi ko? Sa pamilya Ho, bukod kay Wu Zhuang, lahat sila ay ginagamit lang ako. Si matandang ginang Ho ay tunay mong lola. Paano ka naman niya gagamitin? Ginagawa lang iyon ni Lola para sa ikabubuti mo. Lagi akong hinihikayat ni Lola na magtagumpay. Lagi akong gustong pasanin ni Papa sa kanyang mga problema. At si Suling, gusto niya akong mamatay. Ako, ang dahilan kung bakit ako kasama ni Mei Mei, ay dahil kahit niloko niya ako ng may malasakit. Noon, si Go Yifan ay dahil din sa kakulangan ng pagmamahal ng magulang. Kaya siya naging ganoon kasyutil. Mukhang, si Ho Xiaofeng ay hindi rin pala ganap na walang lunas. Isang ganap na lalaki. Anong mapapala mo sa pagsuko? Hindi mo ba kayang magsikap para hanggan ka ng lahat? Madaling sabihin. Hindi naman sa hindi ko sinubukan. Nandyan si Suling. Lahat ng pagsisikap ko ay walang saysay. Ganito ka mag-alala sa akin. Hindi kaya nagkakagusto ka na sa akin. Sige, sige, sige. Sumama ka sa akin pabalik sa pamilya Go. Aalis na. Aba, ang galing mo talaga, Binibining Chi. Nadala mo na agad si Ginoo pabalik sa bahay.
Hindi naman pwedeng kumain ng libre sa pamilya ho. Sa tingin ko, may mga taong may masamang balak. Gusto lang nilang makuha si Ginoo ng pamilya ho. Gusto lang nilang umangat sa buhay. Kung may problema ka, sa akin mo nalang ibaling. Huwag mong idamay ang mga walang kinalaman. Nakikita ko siya buong araw. Palaging nasa tabi mo. Hindi naman siya mukhang walang kinalaman. Ginang ho, pinapabalik si Ginoo ho. Kagustuhan ito ni Pangulong ho at ng matandang ginang. Kung may reklamo ka, sabihin mo na lang sa kanila. Bakit mo ako pinapahirapan? Ikaw. Ang lakas ng loob mong saktan ako. Sinaktan na kita, ano ngayon? Kailangan ko pa bang ipaalam sa'yo? Pakiusap, ginang ho. Huwag mong gamitin ang mga ganitong taktika. Laban sa akin. Wala akong oras. Ang lakas ng loob mong galawin ako. Hintayin mo na lang bumalik si Pangulong ho. Papalayasin kita sa pamilya ho. Magpakatao ka, magbigay ng puwang. Huwag kang umabot sa sukdulen. Ikaw ang mapapalaya sa pamilya ho. Binibining Chi, umalis na tayo. Alis. Binibining Chi, pinakiusapan mo ang aming miss ho, para hanapin si matandang ginang go. May balita na. Totoo ba? Dalhin mo ako agad. Sa bahay ni matandang ginang go. Lola. Lola, Lola, ako ito. Ako si Zingzing. Lola. Ikaw nga, Zingzing. Lola, nagkaroon ng problema ang pamilya go. Bakit hindi ka nagpadala ng tao para hanapin ako? Noong maayos pa ang pamilya go, gusto kong palagi kang nasa tabi ko. Bantayan ako. Pero nang bumagsak ang pamilya go, paano kita madadamay? Lola. Paano nangyari ito? Lola, bakit ang hina ng katawan mo? Wala man lang nag-aalaga sa'yo. Ayos lang ako. Nang makita kita, gumaling na ang kalahati ng sakit ko. Zing, kakakonsulta lang sa doktor. Ang kalagayan ng katawan ni matandang ginanggo, hindi maganda. Parang nauubos na ang lakas niya. Hindi mangyayari yan. Kailangan kong maghanap ng tao. Tulungan mo akong bumili ng gamot. Bilisan mo. Sige, anong gamot ang bibilhin mo? Sundin mo ang race 8 na ito sa pagbili. Ako na ang pupunta. Mas mabilis akong magmaneho. Ay. Kunin mo ang pera. Akala mo ba ang Hilagang Lalawigan ay parang probinsya ninyo? Hindi sapat ang 200 piso para sa gamot. Zing, huwag mo nang intindihin. Ang kuya ko, matigas lang ang pananalita pero malambot ang puso. Zing. Lola. Zing. Si Fan, siya ba? Buhay pa ba siya? Lola, huwag kang mag-alala. Si Yifan ay maayos na nabubuhay. Babalik na siya agad. Tingnan mo na lang. Totoo. Kapag gumaling ka na, babalik na siya. Zing. May dokumento ako. Itago mo ito ng maayos. Kapag nakita mo si Yifan, ibigay mo ito sa kanya. Baka siya ay makakatulong na maresolba ang ating kagiputan ng pamilya go. Ito ay Ito ang ebidensya na ang pamilya go ay napagbintangan. Inaasahan na resulta, ang kanang Zhang sa Silangang Lalawigan ang may kagagawan nito. Oo, ito nga. Noong nahuli si Cheng Yuan, pilit niya itong iniabot sa akin. Noon pa lang, naramdaman ko na si Fan ay bata pa, kaya hindi ko ito ibinigay sa kanya. Pero sino ang mag-aakala? Tahimik lang siyang pumunta sa Hilagang Lungsod. Sige, may ebidensya na tayo. Pamilya Gu, may pag-asa ng maibalik ang hustisya. Nabili na ang gamot. Miss, magpapakulo na ako ng tubig. Ihahanda ko na ang mga gamit para sa pag-inom ng gamot. Salamat. Lola,
Napakabasa ng paligid ng kwartong ito. Hindi ito maganda para sa pagpapagaling. Maghahanap ako ulit para sa iyo ng marerentahang bahay. Ha, ay nako. Bakit pa magrerenta ng bahay? Dalhin mo na lang si matandang ginanggo sa bahay ng mga ho. Marami namang bakanteng kwarto sa bahay. Hindi pwede. Si Pangulong Ho, hindi pa rin siya nagtitiwala sa akin. Kung ganito tayo, magdadala lang ito ng gulo sa iyo. Ay nako, ano bang ikinatatakot mo? Hindi ba sinabi na ng lola ko na gawin kang bodyguard ng kuya ko? Miss Ho, tungkol dito, hindi ako papayag. Ano ang sinabi mo? Gusto mong ang babaeng demonyong ito ang maging bodyguard ko? Hindi ako san gayon. Pumapayag ka ba? Si Zeng Zeng ay hindi pa pumapayag. Ang ibig kong sabihin ay, hayaan si Zeng Zeng na magkunwari bilang iyong bodyguard na magkokontrol sa'yo. Sa ganitong paraan, siya at si Matandang Go ay parehong may karapatan at dahilan na tumira sa iyong vilya. Ginang Wow, kung ang bagay na ito ay malaman ni Chairman Wow, ako at si Lola ay mapapaalis, hindi ba? Walang problema. Ang aming vilya ay ako lang ang nakatira. Hindi rin ito papansinin ng aking ama kahit pa madagdagan ng ilang tao. Ay nako, huwag nang tumanggi. Napagdesisyonan na ito. Dahan-dahan. Lola. Lola, kakainom mo lang ng gamot. Magpahinga ka muna ng maayos. Halika, sasamahan kita sa iyong pahinga. Si. Tara na. Zeng Zeng, kahit na mayroon ka ng ebidensya ngayon, ang pamilyang Zhang ay makapangyarihan sa silangang probinsya. Kahit ang aming pamilyang Wu ay hindi kayang tapatan sila. Paano mo matutulungan ang pamilyang Go na baligtarin ang kaso? Kung ganoon, pabagsakin ang pamilyang Zhang sa silangang probinsya. Baliw ka na ba? Ano ang sinabi mo? Si Wu Xiaofeng talaga ay sumusunod kay Zeng Zeng, ang batang iyon. Bumalik ka na lang ng maayos sa sarili mong vilya. Talagang minamaliit ko pa pala itong probinsya nung ito. Mukhang ang batang babaeng ito hindi na pwedeng manatili. Ay, kuya, sa mga nakaraang araw, ikaw, huwag ka ng palihim na lumabas ulit. Kung hindi, si Zeng Zeng ay mapapalayas ni Lola at ni Papa. Anong kinalaman nito sa akin? Binugbog niya ako ng ganito, at araw-araw ko pa siyang sinasamahan sa bahay. Kanina lang, sinabi na ni Wu Zhuang na ang pamilyang Zhang ng silangang probinsya ay nasa rurok ng tagumpay. Sila ay nagtatanggal ng mga kalaban kahit saan. Hindi ka ba natatakot na iabot nila ang kamay nila sa Wu Group? Ako, isang walang silbing tao. Ano ang magagawa ko? Ang pagsisiyasat sa pamilyang Zhang ng silangang probinsya. Hindi lang sila mapapabagsak, kundi malilinis din ang pangalan ni Punong Go. At maipapakita mo pa ang iyong kakayahan. Magtulungan tayo para sa kapwa tagumpay. Hindi mo ba nararamdaman na sulit ang transaksyong ito? Natuklasan kong may kaugnayan si Suling kay Sang Biao. Bukod pa rito, si Suling ay taga-silangang probinsya rin. Ibig mong sabihin, posibleng si Suling ay isang especially iyan ng pamilyang Zhang ng silangang probinsya. Ito. Ginang Chi, kanina lang sa may pintuan, may naghulog ng isang sulat, tapos tumakbo. Nakasaad dito na para sa'yo. Sulat. Wu Qiang, nakita mo ba kung sino ang naghulog? Hindi. Mukhang may sinadyang akitin ako papunta roon. Pinapayuhan kita na huwag ka nang pumunta. Baka ito ay isang patibong, tulad noong panahon ni Suling. Sa madaling salita, alam ng kabilang panig ang layunin mo. Malinaw na kilala ka ng taong iyon. At gamit ang ganitong paraan, pakiramdam ko ay kakaiba ito. Pwede naman. Ang bata ay may potensyal. Wu Zhuang, tulungan mo akong alagaan si Lola. Pupunta ako sa labas ng lungsod. Mag-isa ka bang pupunta? Nawan, kahit siya ay tao o multo, pupuntahan ko pa rin siya. Abandonadong pabrika sa labas ng lungsod. Pabrika sa labas ng lungsod. Abandonadong pabrika. Abandonadong pabrika sa labas ng lungsod. Pampatulog na amoy. Talagang, ang mga taong ito ay may masamang balak.
Ang dali nilang napatulog. Hindi na kailangan ng tulong natin. 4 na magkakapatid ang sabay na kumilos. Inutos mula sa itaas. Ang batang ito ay mahirap harapin. Mas mabuti ang mag-ingat. Kuya, ang batang babae na ito. Napakaganda niya. Sayang kung papatayin siya agad. Bakit hindi? Hayaan ang mga kapatid. Magkaroon ng kaunting kasiyahan. Ikaw talaga ang maraming reklamo. Bilisan ang kilos. Huwag sayangin ang oras sa mahalagang bagay. Alam ko, alam ko. Ikaw, hindi ka ba nahilo? Ha. Sabihin, sino ang nagpadala sa inyo? Kahit patayin mo kami, hindi ko pa rin sasabihin. Ganun ba? Sasabihin mo ba o hindi? Kung hindi mo sasabihin, kukunin ko ang buhay mo. Kung hindi mo sasabihin, kukunin ko ang buhay mo. Sisuling ng pamilyang Wow. Hindi pwedeng sabihin ni Kuya. Kapag sinabi, mamamatay tayong lahat. Yifan, Zeng Zeng. Ayos ka rin bata, may progreso ka na. Kung hindi, paano kita makikita ulit? Salamat kay Ginang Wow, at kay Ginoong Wow, sa pagtanggap sa aking lola. Ay nako, hindi na. Niligtas ni Zeng Zeng ang buhay ko at ng kuya ko. Maliit na bagay lang ito. Zeng Zeng, siya si Yifan Gu. Tama, Zeng Zeng. Bakit ka nasa pribadong villa ni Ginoong Wow, at hindi sa kay Ginang Wow? Ito. Dahil si Zeng Zeng na yon ay akin, pribadong bodyguard. Ano? Zeng Zeng, nangako ka sa akin noon. Paano ka naging kanya? Na personal na bodyguard. Ay nako, Yifan, huwag ka munang magalit. Ito, ang bagay na ito. Mahaba ang kwento nito. Ginoong Wow. Si Zeng Zeng ay ang aking fiancé. Hindi na siya magiging personal na bodyguard mo. Salamat sa iyong kabutihan. Dadalhin ko na ngayon si Lola. At si Zeng Zeng palayo. Ano sa tingin mo ang pamilya Wow? Pwedeng pumunta kung kailan mo gusto. Pwedeng umalis kung kailan mo gusto. Kahit na ang pamilya Go ay nasa kahirapan ngayon. Pero kung gusto mo akong saktan, mas mabuti pang pag-isipan mo muna. Kung meron ka bang kakayahan para gawin ito. Ay nako, Yifan Gu. Bakit parang katulad ka pa rin noong bata ka? Mahilig pa rin makipagtalo. Hindi ba sinabi ko na, ang bagay na ito, mahaba ang kwento nito. Kaya paikliin mo na lang ang kwento. Zeng Zeng, alam mo ba nitong mga nakaraang taon, palagi akong nagsusumikap para maging karapat-dapat sa'yo. Ngayon ang pamilya Go ay nasa kahirapan. Kung pati ikaw ay hindi na ako gusto, mas mabuti pang mamatay na lang ako. Ay nako, PWE. Yifan Gu. Si Lola ay may sakit pa rin at nakahiga sa kama. Si Punong Go ay nakakulong pa rin. Paano mo nagawang sabihin ang ganitong kalokohan? Ay, Zeng Zeng, bumalik ako ngayon para muling buhayin ang pamilyang Go, upang maibalik ang pamilyang Go sa dati nitong kalagayan. Zeng Zeng, ikaw, huwag mo nang ipagpatuloy kay Ginoong Wow ang pagiging personal na bodyguard. Pwede ba? Oo. Ay nako, kuya, tingnan mo, natakot mo sila. Tingnan mo ang kawalang kakayahan na itsura mo. Nasaan ang vice-presidente? Tumira ako sa bakuran ni Ginoong Wow para lamang linlangin ang mga tao. Hindi talaga para sa kanya ang pagiging personal na bodyguard. Totoo. Oo. Dati, pinaghinalaan namin na may kasabwat sa bahay ni Pangulong Go, ang pamilyang Zhang ng Silangang Lalawigan, na may masamang balak kay Pangulong Go. Kamakailan, may naganyaya sa akin na pumunta sa abandonadong pabrika sa silangang gilid ng lungsod. Naalisin ako. Lalong pinatunayan nito ang bagay na ito. Pamilyang Zhang ng Silangang Lalawigan na naman. Natuklasan ko na ang aking ama ay siniraan noon. May kinalaman siya rito. Mukhang malaki ang ambisyon ng pamilyang Zhang. Tama. Ito ay ibinigay sa akin ni Lola, ang pamilyang Zhang ng Silangang Lalawigan. Ang ebidensya ng paninira sa pamilyang Go. Iniisip ko, si Punong Go ay dahil sa mga ebidensyang ito. Kaya siya nasaran. Pinhey, dadalhin ko na ito ngayon.
para iligtas ang aking ama. Ay, para maiwasan ang desperadong hakbang. Kailangan pa natin na si Ginang Wo ang humarap para protektahan si Punong Go. Ay nako, kuya, magsalita ka na. Ano ang sasabihin ko? Hindi naman ako gusto ni Papa. Kung babalik ako para magsalita, hindi ba't papagalitan lang ako ni Papa? Hindi ganun. Dati si Ginang Wo, palaging may mataas na inaasahan sa'yo. Palagi kanyang pinapagalitan. Dahil lang sa ikaw, ay tamad at walang ambisyon. Oo nga, kuya, kapag pumayag kang magtrabaho sa kumpanya, matutuwa si Papa, at papayag siya sa lahat ng gusto mo. Akala mo ba ayaw ko? Kung talagang pumayag ako, si Suling ay gagawa ng masama sa'yo at kay Lola. Siguradong gagawa siya ng hakbang. Ano? Ibig mong sabihin, noon bigla kang naging pabaya, dahil kay Suling. Inilagay ka niya sa sitwasyon na parang may masama kang balak sa kanya, at nalaman ito ng tatay mo. Ginamit niya si Miss Wo, at ang buhay ni matandang Ginang Wo, para takutin ka. Kung hindi, ano pa? Bukod pa rito, si Maymay rin ay ipinadala niya, para bantayan ako sa tabi ko. Kapag nawala ako sa paningin ni Maymay, mapapahamak si Wu Shuang at si Lola. Napunta pa ako sa tatay na sobrang emosyonal sa paibig. Ano pa bang magagawa ko, kuya? Ngayon malinaw na ang lahat. Ang ating parehong kaaway ay si Suling, at ang pamilya Zhang ng silangang probinsya na nasa likod niya. Binibini, Ginoo, handa na ang tanghalian. Zing zing, mag-usap tayo habang kumakain. Tara. Ay, ako na. Salamat. Zing zing, tikman mo ang luto ng aming pamilya Wo. Tingnan mo kung gaano kagaling ang aming chef. Oo. Sandali. Ang sopas na ito, may lason. Kumusta ang ginawa mo? Huwag kang mag-alala, ma'am. Nilagay ko ang buong pakete. Walang kulay at walang lasa. Siguradong sila, mamamatay nang walang makakaalam. Hindi na mamalayan ng iba. Hindi ko inakala na ang patay na batang iyon. Napakalakas ng kanyang kapalaran. 4 na tao ang hindi nakapatay sa kanya. At nakahuli pa siya ng buhay na saksi. Ginang, iyong mga buhay na saksi. Dinala sila ng taong ang apelyido ay Go. Paano kung may malaman sila? Sa harap ni Pangulong Wo, paano natin ipapaliwanag iyon? Hindi natin sila dapat bigyan ng pagkakataon. Ang mga tao, kailangang tapusin silang lahat. Zing zing, may napansin ka ba? Sa sopas na ito, may inilagay na walang kulay at walang amoy na lason. Nilagyan ng lason. Lumaki ako sa probinsya mula pagkabata, para makatipid ang pamilya namin. Madalas akong pumunta sa bundok para maghanap ng gamot, kahit na magkasakit ang mga tao sa bahay. Ako mismo ang naghahanap ng gamot at nagpapagaling sa kanila. Ang mga halamang gamot na ito, alam ko agad kung ano ang mga ito. Sino ang may lakas ng loob na maglagay ng lason sa aming pamilya Wo? Sa sopas namin. Ang ganitong gawain, ay para patayin kaming dalawa ng kuya ko. Sa pamilya Wo, sino ang ganito kalakas ng loob? Suling. Hindi tayo pwedeng maghintay na lang at mamatay. Bigyan si Suling at ang pamilya Zhang ng silangang probinsya. Nang pagkakataong alisin tayo. Ngayon, kailangan na lang nating humingi ng tulong kay Pangulong Wo. Siya mismo ang humarap, pero sobrang tiwala ng tatay ko kay Suling. Hindi niya talaga pinapakinggan ang sinasabi namin. Dati si Ho Xiao, hindi ba't sobrang tiwala rin siya kay Maymay? Pero nakita niya mismo, na nakikipaglandian siya sa ibang lalaki. Ang ibig mong sabihin, plano ito. Oo. Ano ang sinabi mo? Ayaw sabihin ng Security Bureau, kung saan nakakulong ang tao. Si Go Yifan, hindi simpleng tao ang pagkatao niya. Dahil sa utos niya, kahit ang reputasyon ng pamilya Ho, hindi nila binibigyan ng halaga. Ang apelyido niya ay Go. Posible ba, na siya, ay anak ni Gu Cheng Yuan? Bukod pa rito, narinig ko kay Ho Qiang, na si Chi Jing ay mula sa mga taong iyon. Nakuha niya ang impormasyon mula sa kanila, na ang mga tao ng pamilya Zhang ang nagpadala para patayin siya. Hindi pwede. Kailangan nating humingi ng tulong kay Abiao. Wuma, ihanda ang sasakyan. Dahil kay Ho Xiaofeng, ang puno ng pera, ang kita ng Yejin natin, ay tiyak na dadami. Pero si Maymay ay nakipaglandian kay Boss Zhao, na ikinagalit ng apelyidong Ho. Baka hindi na siya pumunta sa Yejin para magbigay suporta. Kung hindi siya magpakita, marami kaming paraan para maubos niya ang kayamanan ng pamilya Wo. Abiao, lumabas kayong lahat. Aling, bakit ka nandito? Miss mo ba ako?
Mismo ba ako? Magpadala ka ng mensahe sa akin. Nag-book na ako ng kwarto, hinihintay kita. Anong oras na ba? Paano mo pa naiisip ang ganito? Anong nangyari? Ang mga taong pinadala ko para alisin si Chizing. Nahuli silang lahat. Bukod pa rito, malapit nang bumalik si Chairman Wu. Nag-aalala ako. Kapag masyadong matagal, mas maraming problema ang maaaring mangyari. Si Wu Xiaofeng at ang babaeng iyon. May nangyari ba kamakailan? Bago ako umalis, nag-utos na ako sa mga tao. Nalagyan ng kanilang sopas ng matinding lason. Sa oras na ito, malamang sila ay nalisan na at namatay. Ang gulo mo. Kung gumawa ka ng aksyon sa pamilya Wu, hindi ba malalaman ni Chairman Wu na ikaw ang may gawa? Kapag nalaman niya na ikaw, malalaman din niya na ako. Sa oras na iyon, huwag mo nang sabihin. Ang plano ng tiyuhin. Kahit ikaw at ako, malamang buhay pa tayo. Pero hindi tayo makakalabas ng Northern Province. Gabi. Alam ni Suling, na pinaghihinalaan natin na may especially iya sa pamilya Wu. At dumating nga si Yejin. Ngayon, hinihintay na lang natin ang pagdating ng presidente. Masaksihan ang relasyon nilang dalawa, para maipakita kay Presidente Wu, na tuluyang mawalan ng tiwala kay Suling. Sa oras na iyon, maaari na natin siyang tanungin. Wala nang magiging hadlang. Binibini, Ginoo, naikalat ko na ang tungkol kay Suling. Nalihim na nakikipagkita sa ibang lalaki, at naipamahagi na ang balita. Narinig ko na galit si Presidente Wu. Ngayon, papunta na siya dito kasama ang mga bodyguard. Ano pa ang hinihintay natin? Pasukin na natin sila para mahuli sa akto. Hindi pa tamang oras. Hindi natin dapat bigyan si Suling ng pagkakataong magdahilan. Kailangan natin siyang tuluyang pabagsakin. Papunta na si Presidente Wu. Bakit pa natin kailangang mag-abala? Maglalagay pa ba tayo ng gamot? Kung hindi makikita ni Presidente Wu mismo ang kanilang mainit na tagpo sa loob, paano siya tuluyang mawawalan ng tiwala kay Suling? Tama ba? Bakit ako ang pupunta? Ako ay isang marangal na tao. Ang paggawa nito ay makakasira sa aking reputasyon. Anong reputasyon? Kilala tayo ng lahat dito. Ikaw lang ang bagong mukha dito sa Northern Province. Kung hindi ikaw ang pupunta, sino pa? Sige, susundin kita. Mula pagkabata hanggang ngayon, sinusunod kita. Sigurado akong hindi mo ako sasaktan. Bawal pumasok ang mga tagalabas dito. Mga kuya, ito ang alak na ipinadala ng boss. Pakiusap, pakidala ito sa loob. Anong tinitingnan mo? Bilisan mo na at umalis. Boss, narito ang inyong alak. Mahal, huwag ka nang magalit. Kanina, nadala lang ako ng emosyon. Uminom ka muna ng alak para kumalma. Mag-iisip pa ako ng paraan. Itong pamilya Wu, kailangan mong bumalik doon ulit, habang wala pa si Chairman Wu. Buksan mo ang kanyang safe. Buksan ang safe. Hindi na tayo pwedeng manatili sa hilagang probinsya. Kapag aalis tayo, huwag nating hayaang makinabang ang pamilya Wu. Narinig ko na may isang lihim na proyekto ang pamilya Wu kamakailan. Nasa safe sa kanyang opisina iyon. Kunin mo ang proyekto. Magkasama tayong tumakas at lumayo. Sige, susundin kita. Bakit parang nahihilo ako? Abyaw. Ang tagal nating hindi nagkita. Namiss mo ba ako? Siyempre, namiss kita. Pati sa panaginip ko, ikaw ang napapanaginipan ko. Zing-zing, zing-zing, halika na. Dumating na ang tatay ko. Pasukin mo. Hulihin ang magkasintahan na iyon. Kuya Jengjeng, Tara, tingnan din natin.
Bakit dumating si President Wu? Bilisan mong ipaalam sa boss. Nang ahas kang magbigay ng impormasyon. Maniwala ka man o hindi, papupuntahin kita sa hilagang probinsya. Hindi na kaya. Cute, cute. Kayong dalawang cute. Presidente Ho, nagkamali po kayo. Hindi kita pinagtaksilan. Maliit na mahal. Noon, hindi ko inisip ang malubhang sakit ng aking unang asawa. Pinilit kong dalhin ka sa pamilya Ho. Ang ina ni Xiaofeng ay namatay dahil sa matinding galit. Anak na lalaki, anak na babae. Simula noon, lumayo ang loob nila sa akin. Ganito mo ako tratuhin. Ang pag-iisip ng paibig ba ay namamana? Siya ang pumilit sa akin. Presidente Ho, maniwala po kayo sa akin. Suling, hindi ko akalain. Tama na. Sa harapan ko pa mismo. Kayong dalawa, naglalakaslog pa kayong magturuan. Akala nyo ba'y isa akong hanggal? Presidente Ho, patawarin niyo na po ako sa pagkakataong ito. Hindi ko na po uulitin. Niloko mo ako. Sisipain kita hanggang mamatay. Presidente Ho, hindi pa ito ang tamang oras para magalit. Ama, natuklasan namin ang dalawa. Nakipagsabuatan sila sa pamilya Zhang ng silangang lalawigan. Nais nilang sakupin ang pamilya Ho ng hilagang lalawigan. Ano ang sinabi mo? Ama, ito ang salaysay ng mga kriminal. Kasama rin ang salaysay ni Suling. Siya nga ay mula sa pamilya Zhang ng silangang lalawigan. Inilagay siya sa tabi ko bilang especially iya, komersyal na isipya. Sa mga nakaraang taon, talagang bulag ako sa katotohanan. Presidente Ho, ngayon, nakikita mo na ang tunay niyang pagkatao. Hindi pa huli ang lahat, Miss Chi. Kung hindi ka pumunta sa pamilya Ho sa pagkakataong ito, hindi ko pa sana matutuklasan ang mga pakana ng asawang ahas na ito. Ikaw ang tumulong sa amin na iligtas ang pamilya Ho. Presidente Ho, masyado kang magalang. Sinabi ko na, may layunin ako sa paglapit sa iyo. Hindi mo kailangang magpasalamat sa akin. Hanggat, naiintindihan ko ang ibig mong sabihin. Gu Yifan, pumasok ka na. Gu Yifan. Ama, Gu Yifan. Anak, Zingzing. Presidente Ho, ikaw, isang batang babae. Naglakbay ng malayo papunta sa hilagang probinsya, para baligtarin ang kaso ng pamilya Go. Ang pamilya Go sa Timog Probinsya, tiyak na hindi rin. Ang taong nagbunyag ng mga komersyal na lihim. Pumunta ako sa Timog Probinsya para suriin ang mga tala ng kaso. At talagang maraming pagkakamali, para hindi magdulot ng alarma. Dinala ko si Gu Yifan. Kasama ko siyang bumalik, kaya pala ganito. Maraming salamat, Presidente Ho. Gu Yifan, ang pamilya Gu ninyo, may isang mabuting dalaga. Zing. 7 taon na tayong hindi nagkita. Hindi ko inaasahan na iniligtas mo na naman ako. Malaki ang utang na loob ko sa pamilya Gu. Hindi kailanman makakalimutan ni Zingzing. Ikaw rin, Gu Zhang. Ang mabubuting tao ay laging may biyaya ng langit. Zingzing. Bakit mo pa rin siya tinatawag na Gu Zhang? Zingzing. Dapat mo na siyang tawaging ama. Presidente Ho, natuklasan ko si Inay Wu. Ninakaw niya ang kwintas na brilyante ni Suling. At gusto niyang umalis sa pamilya Ho. Presidente Ho, maawa po kayo. May sulat mula sa probinsya namin na nagsasabing, malubha ang sakit ng anak ko. Gusto ko siyang makita, kaya nagmamadali akong umalis. Ang mga bagay na ito, ay mga regalo sa akin ng asawa ng presidente. Hindi ba ito, ang dote na iniwan ng nanay ko para sa akin? Inay Wu, ano ba ang mga ginawa mo? Para kay Suling na hindi tama, kaya binigyan ka niya ng ganito karaming bagay. Wala akong ginawa. Señorita, huwag mo akong pagbintangan. Pagbintangan ka, kaya mo bang sabihin na noong araw, nalasing ako at pumasok sa kwarto ni Suling. Hindi ikaw ang nagdala sa akin doon. Alam mo na ang lahat. Ano? Sinasabi mo ba na ang bagay na iyon ay si Suling ang nanira kay Xiaofeng? Presidente Ho, si Suling. Si Suling ang nagutos sa akin na gawin ito. Wala akong kinalaman dito. Hindi ko akalain na dahil sa bagay na ito, napagkamalan ko ang sarili kong anak, buong 2 taon.
Sa loob ng 2 taon na ito, ayaw umuwi ni Xiaofeng. Ni ayaw niya akong kausapin ng kahit isang salita. Labis kong nasaktan ang kanyang damdamin. Kuya, sa mga nakaraang taon, nagtiis ka ng sobra. Wala iyon. Mas mabuti nang ako na lang ang magtiis, kaysa ang babaeng iyon na parang ahas. Ang gumawa ng masama sa iyo at kay Lola. Anak, patawarin mo ako. Anak, tama na. Huwag masyadong madrama. Presidente Ho, ang mga kabataan ngayon ay mas higit pa sa inaasahan natin. Mas malawak ang kanilang pananaw at ideya. Ngayon, tumatanda na tayo. Panahon na para bumitaw. At hayaan silang gawin ito. Tama ang sinasabi ninyo, Gu Yifan. Lola, ikaw at si Papa ay mauna nang bumalik sa pamilya Gu. Hintayin ninyo kami ni Yifan. Matapos naming dumalo sa seremonya ng paghalili ni Xiaofeng, babalik kami sa Southern Province para samahan ka. Sige, sige, sige. Susundin namin si Zingzing. Susundin namin si Zingzing. Pagdating namin sa pamilya Gu, aayusin ko na agad ang kasal. Hintayin namin kayong makabalik, at agad tayong magpapakasal. Lola. Zingzing, nahihiya ka rin pala. Gu Yifan, gusto mo bang mabugbog? Sige na, hindi na maaga. Uuwi na muna kami. Inay. Zingzing, salamat sa'yo. Kung hindi dahil sa'yo sa pagkakataong ito, malamang hindi kami nakabalik sa oras para mailigtas ang tatay ko at si Lola. Kailan ka pa naging ganito kapormal sa akin? Zingzing, huwag mong kalimutan. May 2 pang walang asawa dito. Oo nga, kayong 2, sobrang sweet nyo. Kapag ganyan ka pa, baka agawin ko si Zingzing para maging personal kong bantay. Kung ano ang mangyayari, hindi ko masasabi. Subukan mo lang. Huwag mong kalimutan. Sa ilang araw, ako na ang magiging namumuno ng pamilya ho sa Hilagang Probinsya. Hulaan mo kung kaya ko o hindi. Ikaw, kuya, si Gu Yifan, malapit nang pumunta sa Timog Probinsya para pamunuan ang pamilya Gu. Sa kakayahan niya, baka hindi siya magpahuli sa'yo balang araw. Sa tingin ko, ang plano mong agawin si Zingzing ay wala ng pag-asa. Nakakapagod. Hindi ko akalaing ang pagdalo sa isang selusalo ay mas nakakapagod pa kaysa sa pagiging nasa Kihia Village. Nakakapagod ang magsaka. Uminom ng tubig. ayoko uminom. Ayoko talagang gumalaw. Ayoko gumalaw, ha? Sige, pakakainin kita, ha? Tuyo pa ba ang lalamunan mo? Ayos lang, pero ang bibig ko. Gu Yifan, ang tapang mo na ngayon. Naglakas loob kang halikan ako. Hinahalikan ko ang asawa ko. Anong problema? Sino ang asawa mo? Pwede naman. May lakas ka na ngayon. Kaya mo na akong labanan. Kung hindi kita matalo, pagkatapos ng kasal, paano ka magkakaanak sa akin? Ha? Ha? Ang tapang ni Zingzing. Kuya, dapat nakinig ka noon kay Lola, at kinuha mo si Zingzing. Hindi ko kaya. Sa wakas, uuwi na tayo. Zingzing, pagkatapos ng kasal natin, baka hindi kita palaging masasamahan sa Southern Province. Ano ang gagawin mo? Sa ngayon, sa Imperial City, may problema ang Jingchen Financial Group. Kailangan kong pumunta para ayusin ang sitwasyon. Yifan, sinusuportahan kita. Pero 7 taon tayong hindi nagkita. Ngayon lang tayo nagkasama. Maghihiwalay na naman tayo. Sino ang nagsabing maghihiwalay tayo? Ano ito? Ito ang hiningi ko kay Presidente Ho. Nasulat ng rekomendasyon. Irekomenda niya ako sa Imperial City para maging personal na bantay ko. Sasamahan ka pabalik sa Imperial City. Kailangan mo na naman akong bantayan. Gu Yifan.
Palem, Lola. Ate Zingzing. Hintayin mo ako. Kapag may narating na ako, babalik ako para hanapin ka. Alagaan mo ang sarili mo. Zingzing, sa wakas na pangasawa na kita. Tara na, anong iniisip mo? Narito na. Matandang Chi, sina Yifan at Zingzing, babalik na para magpakasal. Ang inalagaan ko ng maigi, na mahal kong apo sa loob ng maraming taon, ay ibibigay ko na sa pamilya ko. Huwag niyo siyang pababayaan. Huwag kang mag-alala, matandang Chi. Maraming beses nang iniligtas ni Zingzing ang pamilya ko. Siya ay isang tagapagligtas ng pamilya ko. Paano namin siya pababayaan? Matandang ginang, Ginoong Go. Tumawag si Ate Zingzing. Lolo, mismo ba ako, matandang lalaki? Ikakasal na ako. Bakit parang hindi ka pa seryoso? Matandang Chi, magsasalita ako ng kaunti. Zingzing, inimbitahan namin ang lolo mo. Gusto lang naming makilahok sa kasal mo at ni Yifan bukas. Lola, buksan mo ang speakerphone. Lola, Itay, Lolo, napagdesisyonan namin ni Yifan na pagkatapos ng kasal, pupunta kami sa Imperial City upang patatagin ang sitwasyon sa Jingchen. Zingzing, sasama ka rin. Gusto ko ring mas matulungan si Yifan. Sinusuportahan ka ng Lolo Zing. Sinusuportahan ka naming lahat. Talaga, napakabuti, Lolo. Kung ganoon, sama-sama nating gawin ang maging mas mabuti. Mag-ingat ka. Alagaan mo ang sarili mo.